Magandang araw mga katips. Ngayon mag-modify tayo ng H153 na PLDT router. So sa pagsisimula, papiti-pitiin natin. Kumuha kayo ng lalagyan ng SIM card, yung medyo matigas na anong tawag nun, yung card. So tusok-tusokin lang yan at papiti-pitiin. Wala namang masisira dyan. So kung may masira man dyan is kasalanan mo na yun. So dito is pinapiti-piti ko na lang. So gayahin nyo lang yung ginagawa ko. Yan kasi yung lock nyan is ipit-ipit lang. So walang screw yan. Pagkatapos nyan ay dito makikita yung ating screw. So maliliit na screw. So palpak ko dyan kasi malaki yung screw na ginamit ko. At hindi pinakasya. Walang hiya. So kumuha ako ng medyo maliit na screw. Sa nakakaalam nito is first time ko lang din na gumawa nito. So sana ay sundan nyo ako para kung pumalpak man, palpak din kayo. So ayan na siya guys, dalawang screw. Tanggalin natin yan. So dito is may dalawa pa pala. So tinoso ko na agad kasi unit ko to eh. So bahala na, wala na ang warranty yan. So nung tinoso ko is matigas pala, palpak na naman. So kumuha ako ng pantanggal ng sticker dyan, matigas pala yan. So ayan na nga. Sana ay hindi natin masira ang unit na to. Mahal pa naman to. Sa mga gustong umorder pala nito, nasa comment section lang yung link at order ko lang to online, legit naman. So yan, natanggal na natin at nakita na natin yung dalawang screw. Tanggalin po natin yan para matanggal. Ayan po. Sa mga gustong mag-modify, sundan nyo lang. Baka sakaling makatsamba din tayo nito. Gamit ko pala nito is nasa probinsya pala. So, gagamitin ko to. Nag-grade ako is 10G. Sa pagtanggal naman nito is huso-husoin nyo lang. Yung parang atras abante na paghila para matanggal. Tulad ng ginawa ko dyan. Kaya natanggal. Huwag naman ibagsak. So, ayan. Natanggal na natin. So, ipakita ko sa inyo ang loob niyan. Yan po yung mga antena. Ang dami pala nitong antena. So, hindi ka maliligaw dyan kasi may mga indicator naman dyan. Left, right, ground, yung mga ganun. So, huwag nyo lang itapon. So, anyan. Maraming antena pala to. So, yan po yung port niya. LAN port. Ah, dito is kailangan natin tanggalin yung mga screw. Yan, pasensya na kayo sa video natin kasi ako lang mag-isa. Ang hirap pag walang kameraman. Mahirap din mag-tutorial pag ah, mag-isa ka lang at steady yung camera mo. So ngayon Ayan, mga kailangan na natin magtanggal ng screw para matanggal natin yung board niya at makuha natin yung mga antena niya. Yan po yung mga naka-attach na antena. So kailangan natin tanggalin yan. Kuhit-kuhitin lang yung mga ipit-ipit dyan. Hindi naman yan naka-solda. So ayan, natanggal na natin. Hindi ko na nabidyohan kasi mahirap talaga pag mag-isa ka lang naka-steady yung camera mo. Yan po. So, makikita nyo naman yan pag nagbukas na kayo. Tingnan nyo lang po. Ayan. Sa mga gustong mag-modify, ginamit ko pala to sa probinsya. Ah, bala kong mag-upgrade. Sa pagtanggal naman ito, piti-pitiin nyo lang. So, yung lock niya is ipit-ipit lang. So, madali lang.
So ayan, 'yan na naman yung kamay. Hirap talaga 'pag tutorial na mag-isa lang. 'Yan, pasensyaan niyo na yung kamay na walang hinaw. So, ayan, natanggal na natin yung isang antena. Sa pagtanggal niyan, nakaipit lang 'yan. So, walang screw 'yan. So, tanggalin niyo lang yung nakaipit sa kanya. Hindi naman 'yan mabaliktad. 'Yan po. So, balak kong mag-upgrade from stingy to ganito para maglagay ng piso Wi-Fi box sa kapitbahay. Hindi po pala kami naabot ng fiber na mga cable tulad ng PLDT at Globe. Masyadong mahina yung signal dito. Kaya sinubukan kong mag-upgrade para gawing ah, source ng internet at magkaroon ng piso Wi-Fi. Sa next vlog ko guys is ipapakita ko sa inyo kung kumikita ba tayo, kung hindi ba tayo lugi sa piso Wi-Fi box natin. So please pa-like and subscribe naman po. Yan, yung pangalawang antena, natanggal na rin natin. So fast forward na tayo guys. Madali lang naman tanggalin to. Basta may screw, tanggalin natin. Pag wala, ipit lang yan. Yan po. So magkabilaan yan. So guys, meron po pala itong 5G tsaka 4G. So tingin ko yung nasa gitna, yung 5G. So ito po pala yung nabili natin na gawin nating external port para sa loob. So medyo manipis 'to kasi madalian, walang available na yung pink na makapal. So minsan lang tayo makauwi sa probinsya at kailangan na nating i-install 'to. Ayan, kaya putulin na natin 'yan. Huwag kang mag-alala, dalawa lang 'yan. Ah, shield or ground at saka yung internal niya. So dito is pinanitan ko na siya. Tinanggal ko yung panit niya. Ano ba yung panit sa Tagalog? Yung balat balat ng wire. So dito 'wag kang magkakamali kasi masasayang ang pinaghirapan mo 'pag may short dito. 'Yan dinahan ko lang sa pagpanit guys. 'Yan po, binalatan ko lang ng gamit ang mahiwagang kuko natin na walang hinaw. 'Yan po. So, dahan-dahanin lang na matanggal yung balat ng antena natin para hindi maputol kasi may shield 'yan, eh, parang ground 'yan na nakabalot sa ating antena. Parang positive at negative lang din 'yan, kailangan hindi ma-short. So ayan, ah, may internal pa 'yan na balot sa loob na insulator. Kaya kinuha ko muna yung ground, yung shield niya at saka tinuyok-tuyok ko yung inikot-ikot ba para magtapok silang lahat ng shield. Mag ano ba yung tapok sa Tagalog? 'Yan, inikot-ikot ko para mag-isahan na lang. So, sundan niyo lang ako guys at ah, para hindi tayo maligaw at kung sakaling maligaw man, at least kasama ko kayo. So ayan, binalatan ko na din yung internal na antena, ano ba yung kuan, internal na antena guys. Yan po. So napakanipis lang nito guys kaya kailangan ingatan para hindi ma-short at
putol. So, kailangan natin soldahin guys para yung connection niya is dikit na dikit talaga. Yan, gumamit tayo ng solda niyan. Sa mga hindi pa marunong magsolda, pwede niyong pwede kayong pumunta doon sa mga shop or kakilala nyo. Bayad lang kayo ng mga kahit 200 yan kung hindi kayo marunong. Pero kung malakas naman ang loob nyo, kayang-kaya nyo yan. Yan po. So, isa-isahan na natin. Ang ginawa ko pala dito guys is parang pina-parallel ko lang. Alam nyo yung parallel sa dati niyang antena. Yung kung saan yung positive, doon din yung gitna or positive ng antena. At saka yung shield, doon din yung negative. Yan po yung mahiwagang kamay natin. Pasensyahan nyo na yan. At mahirap talaga mag-tutorial pag mag-isa ka lang. So, balak ko talagang mag-upgrade nito kasi gagamitin ko sa piso wifi ko. Ayan. So, kung okay yung resulta nito, kailangan kong maglagay ng tatlong piso wifi box. So, sa ngayon, may isa tayo na nakalagay. Ayan po, tingnan nyo. Parang parallel lang yung kung saan yung positive, din yung positive. Tsaka yung shield, yung ground. Tsaka para sure na hindi talaga siya nagdikit, ginamitan ko yan ng tester guys. Ayan. So kung hindi kayo marunong magsolda, pasolda nyo na lang sa mga kakilala nyo. Ayan po. Kailangan lang yan, hindi mag-short. Kung yung internal niya, hindi putol. Yan, tinesting ko dyan. Pasensyaan nyo na kasi hindi talaga makita, hindi ma-zoom. So, ayan. Tinesting ko dyan kung hindi ba siya nag-short or may contact sa loob. So, na-verify ko dyan na hindi talaga siya nag-short at okay yung pagkasolda natin. Iyan. So, ngayon, ah, tapos na to. So, isa na, one down at apat yung lalagyan natin. So, ito na naman, ganun pa rin. Pina-parallel ko lang. So, putol na naman tayo dyan. At huwag kayong mahiyang magputol dyan kasi sa inyo naman yung unit na yan. Laki naman yung unit na to. So, ayan guys, dinahandahan ko lang yan para hindi masira yung kanyang ground or shield. So, ayan na guys. Ang mahiwag ang kamay na walang hinaw-hinaw. Sa mga probinsyano po pala na gustong mag piso wifi at hindi pa abot ng fiber cable. So, pwede nyong gayahin tong ginagawa ko. Next vlog is ipapakita ko sa inyo kung magkano yung kinita natin para hindi hindi tayo malulugi sa ating binili. So, iyan. Bale, dalawang connection yan, yung nasa gitna. Kailangan mong ikot-ikutin talaga yan para hindi siya magka-short. Sa akin naman guys, pag tapos na yung inikot-ikot ko yung shield is sinolda ko agad para hindi siya magbuhol-buhol. Ano ba yung maghihiwalay-hiwalay at baka yan po yung maging sanhi ng pagkaka-short kahit na maliit na
parang buhok lang 'yan at naidikit 'yan sa positive or sa gitna, is masisira na ang buhay natin 'yan. Ay, buhay kanang kuan pala, masisira na yung signal natin 'yan. Kaya kailangan talaga hindi siya short. Kailangan din natin lagyan ng, soldering lead, ayan. So, guys, pasundan niyo na lang 'tong ginagawa ko. So, ayan, isusolda na natin sa kabila na naman 'to, natanggal na natin 'to, eh. So, dito sa amin is mahina talaga yung signal. Isipin niyo 'yun, yung hindi ka makontak kung tatawagan. 'Yan po yung, ah, sitwasyon dito sa amin kaya kailangan ko talaga mag-upgrade at hanapan ng paraan paano magkakasignal kahit na magastos siya. Iyan, nilagyan natin ng lead yung ating soldering iron para pagdikit sa positive, dumikit na agad diretso. Ayan. Kasunod naman yan yung shield. Hindi na yan maghihiwalay. Sana all. Kasi nakasolda na yung shield na yan. At kailangan lang natin idiin sa shield at saka ground para didikit. So, yan po, napaka-importante na hindi tayo kurug-kurug yung kamay. Kasi pag kurug-kurug yung kamay natin, mahihirapan tayo. Yan po guys. So, ngayon, tinest ko na naman ulit kung hindi ba nagka-short yung ating ginawa. Ayan. Kailangan marunong ka rin sa basic electronics. So, ngayon guys, ibabalik na natin. Bali, apat yung nalagyan natin at hindi ko na nabidyuhan kasi nahihirapan na talaga ako sa kakalisod. So, ibalik lang natin yung mga screw na tinanggal natin. Kung mayroon man kayong hindi nabalik, malaki naman yung bulsa natin. Doon natin ipasok para hindi halata at hindi tayo mapapahiya kung mayroong nanonood. Ayan. So, bali, yung screw niyan is ganun pa rin sa pagbukas, yung maliit yung tip. So guys, sa mga gustong umorder nito online at gustong legit, nasa comment section lang yung link. Tingnan nyo doon para makabili din kayo, para hindi na kayo mahirapan na pumunta sa ah, mga shop na nagbebenta nito, lalo na sa mga probinsya natin. Ayan. So, ginagawa ko to para magkaroon kami ng internet, tsaka para kikita din kung may maghuhulog man ng ah, piso wifi natin. Ayan na po. Siguro kung wala ng screw is tapos na. Ayan, chine-check ko lang kung maayos ba natin na naikabit at kumpleto. Kung hindi naman kumpleto is may bulsa naman tayo. So, paki-like and subscribe naman guys. Gumagawa pala ako ng mga ganitong content kahit na hirap na tayo. Ayan po guys. Yan po, ibabalik na natin. So, ayan. Sa mga gustong magtanong kung paano natin binutas, secret po. Ayan. Biro lang, yung solda natin, yun yung ginamit natin pang butas. Plastic lang naman yan, madali lang yan butasin. So, ayan. Tinaod-taod na natin yung ating antenna port. Bale, magkabilaan lang yan. Parang may
nut lang 'yan para ma-lock natin, ayan. Tingnan niyo lang yung ginagawa ko. So, tingnan niyo lang kung gaano kahaba yung nabili niyo na pigtail, pigtail ho tawag diyan, para hindi masyadong malayo sa binutasan niyo. 'Pag kasi medyo malayo, mahihirapan kang magsarado niyan. So, ayan, pangalawa natin, i-lock din natin 'yan. Gayahin niyo lang yung ginagawa ko guys, para kung pumalpak man, at least palpak din kayo. So, ayan, bilisan mo na ang pagkakabit diyan. Masyado ng mahaba yung exposure ng kamay mo diyan. Hindi ka man lang naghinaw-hinaw. Salamat po pala sa panonood at sana magustuhan niyo yung ganitong mga content ko guys at sana makatulong. Ayan, nilock na natin. Kitang-kita yung kamay. So, kung successful tong ating gagawin kahit 100 Mbps lang is pwede na yan sa tatlong box. Hindi naman magkakasabay yan. Hindi naman sabay-sabay na maghuhulog sa piso wifi box natin. So, yan po yung problema dito sa amin is marami ng taong gustong gumamit ng internet pero mahina yung signal. Kaya naisipan kong maglagay nito para makatulong sa mga online class at saka online gamers. So, kung paano natin tinanggal, ganon din natin ibalik at tingnan nyo lang yung pigtail na hindi maiipit kasi pag maiipit yan, masisira ang buhay natin. Ayan. Salamat po pala sa panonood. Yan po yung finished product natin. So, parang tumama naman tayo at hindi tayo pumalpak. Ibalik natin yung screw sa itaas. Ayan po guys. Malapit na natin. So, pasundan nyo na lang ako hanggang sa speed test tayo. Tingnan natin kung okay ba yung ginawa natin o lumala. So, binutas ko pala ng soldering iron yung part niya, yung medyo maluwag na area. Pagkatapos butasin ng soldering iron, ay ginamitan ko siya ng gunting. Kaya madali ko lang yung nabutas. Yan po. Binalik na natin yung sticker. At dito naman sa itaas is ibalik na rin natin yung isa pang screw. So, katapos natin ibalik niyan, pwede na nating i-testing ulit. Makikita natin kung hindi ba natin nasira. Ayan, yung mga ipit-ipit niyan, ibalik mo na yan. Baka natanggal na yung lock niyan. So, sa pagbalik nito is parang duot-duotin mo lang. Itulak mo lang yan pababa. Kung hindi man pababa, mali yung pagkalagay mo. Kung hindi siya nag-lock, ayan, ayusin mo yan. Yan, piti-piti pa rin. So, ayan na guys, tapos na yung ating ginawa at susubukan na nating i-testing. So, bale, pwede natin uh, apat na antena. So, ayan, bago nating i-testing guys, is speed test muna natin yung walang antena hindi, para alam natin kung nasira ba or lumala yung or nawala yung signal natin. Ayan, antayin lang natin na boot up siya. So, sa mga gustong bumili, ayan po, dito makikita is 4G lang talaga tayo.
So, itong unit na 'to is 5G na. So, kung makahanap siya ng 5G. Pero dito sa probinsya is 4G lang po talaga. Ayan. So, connect muna natin sa Wi-Fi niya. Ayan, pakita ko sa inyo, hindi pa talaga yan nilagyan ng antena. So, connect natin sa Wi-Fi. At binago ko na pala yung password nito. So, ayan. The moment of truth. Speed test na natin, guys. Ang purpose pala nito is kaya pinarallel ko lang para kung hindi man maayos pagkalagay ng antena sa taas, eh may signal pa rin siya. Ayan po guys. Same pa rin dati yung ah, speed niya. So, ibig sabihin wala tayong nasira na parts ng unit natin. So, ngayon, i-speed test natin ulit. So, hindi naman tayo pumalpak. So, ayan. Yun pa rin talaga. Kaya, lima yung ginawa natin. So, kahit wala yung antena sa taas or yung mga ah, outdoor na antena, yun pa rin yung speed niya. So, ngayon, katapos nito is lalagyan natin yan. Ayan. Yan po yung stingy ko na may nakapix na antena sa taas. Yung kable niya lang yung nandito sa baba. Hindi na natin ipakita yung antena sa taas. Yung Memo pala nito, Memo antenna pala, yung 36 dBi yung gamit ko. Nilagyan ko lang ng 1 length na tubo sa itaas ng bahay. Yan po. So, stingy gamit ng racket sim. So, nakakuha lang siya ng mga 20 Mbps. So, upgrade tayo dito sa PLDT router. Nakakuha naman tayo ng mga 40 plus. So, ngayon, lagyan natin ng outdoor antenna. Yan po. Tinuyok-tuyok ko na yan para mailak. Dalawang port lang yan. So bali, apat yung ginawa natin na external port. So, yung antena ng STNG yung nilagay ko para wala namang bakante naman yun. Kaya nilagay ko na. So, ayan, speed test tayo guys. The moment of truth para magkaalaman na. So, tingnan natin. Nag-loading pa. Baka hindi niya maintindihan kung anong nararamdaman ng router natin kasi dumadami na yung antena niya. Ayan po. Yun na nga. Yun nga guys. So, medyo mataas na yung nakuha niya na signal. Ayan po. So, lagay ko pwede na tong gamitin at pwede na yung 3 piso wifi box natin kung kaya. Kung hindi naman is lilipat naman tayo ng ibang router. Gastos na naman guys. Ayan po. So, medyo nag-improve siya. So, yan po yung 4 na port niya. So, may mga gawin tayong improvement nito. Abangan nyo sa next vlog natin. Ayan po guys. So, maraming salamat. Please like and subscribe sa mga gustong matuto. Ayan po guys. So, mga 80 plus talaga siya. So, medyo solid na rin yung ating nakuha na signal. Ayan. So, maraming salamat at sana may makuha kayong leksyon. Pa-like and subscribe na lang po. At sa mga gustong bumili, nasa comment section lang po yung link.
Maraming salamat po and God bless po.